Okay? Atin po ang Take My Life and Let It Be. Hindi number 211. 211. Take My Life and Let It Be.
Ama namin banal, Diyos, na nandiyan sa kalangitan, sinasamba po namin ang iyong dakilang pangalan. Ama, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. Sa buhay at kalakasan na pinagkakalog niyo po sa bawat isa sa amin. Marami din pong salamat, Panginoon, sapagkat hindi niyo po kami pinagkukulang sa aming mga pangangailangan pang-araw-araw. At inilalayo kami sa anumang uri ng kapahamakan, sa anumang uri ng problema, at patuloy niyo po kami inaalalayan. Salamat po, Panginoon, na nadarama namin lagi sa Pilipina na kayo kasama namin. At aming hinihingi, Panginoon, ang kapatawaran sa aming nagagawang mga pagkakasala at kulang. Pakilinisin mo po kami, Ama, upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan sa mga oras na ito. At nabayan ng bawat isa sa amin, ang aming worship, ay una, at lalapigit ang aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Ay po alam niya ang mga nasa aming puso't isipan. Ito po kami sa magdilangin sa dakilan namin ng mga Diyos ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po lahat sa ating mga kapatid and happy birthday po. Kumusta po ang lahat mga kapatid? Nagagalak po ako na marinig na sa kabila po ng mga pagsubok na sa araw-araw ay ating pinagdadaan sa buhay ay still nagiging mabuti pa rin. So, napakahirap po talaga ng spiritual journey na pinagdadaanan sa araw-araw, spiritual combat, pero tayo ay nananatili hanggang sa ganun ay naging matibay sa ating pananampalataya. Nais ko pong i-welcome si Sister Amy. Nice to see you. At nakasama ka namin ngayong gabi. So sana lang, every Wednesday, Friday, Saturday, sana ay patuloy na makasama ka namin. Purihin po ang Panginoon na nandito ka ngayon. At salamat po sa Ma'am, Sir. At ang aking pong bahagi sa gabi nito ay mag-presider. At bago po basahin ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabi nito, ay meron na po akong nais basahin mula sa, makikita ko sa 1 Peter 2. Sabi ko dito, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga mundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal na kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulantian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. So ito po isang magandang mensahe na inano sa atin ng Panginoon para sa gabi ito. At ang ating pong song service ay pinangunahan po tayo ni Sister Crispa bilang chorister. At ang ating pong opening song ay Sweet Hour of Prayer. Sinundan po ito ng opening prayer ni Sister Yoli Mantala at ang presider ang inyong ko doon iba si Elma Namo. At after ko po mag-preside, ay magkakaroon po tayo ng prayer request or prayer band. So, habang binabasa ko po ito, ay i-ready po ninyo ang inyong mga prayer request. And then after po ng prayer request, ay susunod po natin ang special number na walang iba po kundi ang kagana po ay walang iba po kundi si Brother Alvin Floyd Mascardo. And then matapos po tayo hangdugan ng isang magandang awitin, ay makikinig naman po tayo ng isang mensahe na nagmumula kay Sister Alchen Mascardo. Ang pagkain spiritual, siya po ang ipinadala ng Panginoon bilang representative na magbibigay ng mensahe para sa ating lahat. And then after po ng kanyang mensahe, ay susundan po ito ng closing song, at ito po ay iyanhanda ng ating chorister mamaya, Sister Crispa, and then after po niyan ay ang ating pong
closing prayer na napangunahan po ng ating speaker, Sister Alcen Mascardo. Yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa gabi nito. Para po doon sa may mga prayer request, pwede na po kayo tumayo at inyo pong ipahayagan ninyo mga request. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakarating si Amy dito ngayong gabi. Dahil po, kahit na po na medyo malaki ang ginastos namin, at least na-open na yung maliit na cafe niya. Sana po ay maging successful po ito at saka maging independent na po siya sa amin. Kaya po salamat sa Panginoon. Sana po ay continue po ang sana mayroon din si Alex sasabihin. Hello. Okay. Kunting storytelling na ako. So, last night, nagtawag ako kay Mami. Kahapon, diba? Last night. And since I met a partner na he's very religious, parang gumaan yung puso ko in a way. Umiyak ako kay Mami na I told her, maybe next year, magpa-baptize ako as a Seventh-day Adventist. And also, I had a lot of doubts in myself sa negosyo ko na baka hindi ko kaya, But every day, God still guides me along the way, every day. Right now, okay naman yung business. Actually, ang daming customer every day. Mostly, gabi at umaga. So, kaya. Blessed talaga ako to have blessings like this. Mommy and Daddy supporting me every step of the way. And mostly God. He never stopped guiding me in small things. But kaya. So, praise God. Idalangin po natin yung ating pong mga patuloy na Bible study, no? Meron po tayong patuloy na Bible studyhan. So, atin po silang ipanalangin sa Panginoon na nawa ay tuloy na yung kanilang pagdidesisyon. So, doon sa susikan, patuloy din po kami ng Bible study. So, kanina, dyan din po ako ng Bible study. So, talagang maraming mga adlang pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi sila naman makinig ng mensahe ng Panginoon. So, harinawa ay makasama natin sila sa pananampalatayang Seventh-day Adventist. So, maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po alam kung na-mention na ni Mama last week, pero maganda po ang naging bungad sa akin ng July. Hindi po ako sinasimba ng mga nakalipas sa Sabat kasi nandun ako sa Kaakbayan. Nag-support ako ng installation tsaka ng fellowship. Nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon kasi 9 months pa akong probation sa company, sa pinagtatrabahoan ko ngayon. Puli po ang Panginoon kasi bigyan na po ako ng
na regular na po ako. Nakuha ko na po yung target na meant for regularization po. So, very, very blessing po talaga siya sa akin. Tapos, parang, nung araw po na yun, dalawang blessing po yung binigay sa akin ng Panginoon. Yung regularization po, tsaka yung isa, yung travel incentive po namin. So, parang nagkaroon ako ng travel order na, kasi po hindi ko siya doon. Trabaho po siya pa rin, pero yung chance po na makapag-travel ka, tapos lahat sagot ng company, yung plane ticket, yung hotel, pero trabaho pa rin po yun siya. Pero yung paglang po na makakaalis po ako ng Palawan, siya ng bansa, ay very good na po yun siya for me. And very, very good blessing po talaga yun siya. Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi hindi naman po yun siya nangyayari kung hindi niya po katinulungan sa lahat po ng nahawakan kong programs, mga awards, mga events. Kung hindi po niya ako tinulungan, hindi ko po ma-reach yung goal na dapat kong ma-reach. Kasi very goal-oriented sila na parang weekly kaming nalalagasan. And just 9 months ay mare-regular ako. Parang thank you Lord talaga. Kasi karamihan ng mga kasama ko doon ay umaabot sila ng 1 year before regularization. Pero sa tulong ng Panginoon talaga, 9 months lang ang binigay niya sa akin ng pag-aantay. Yun naman po. At pinipili mga kapatid, isama po natin sa panalangin. Nakausap ko po kasi kanina si Nanay Aklon kanina po kasi sa barangay wala, may na-asikaso ako. Nakausap ko po siya, si Tatay nakita po ay namamatay yung paa niya, dinala siya ulit sa City Health Check up ni Nanay. Tapos, kanina, naghahanap po siya kasi wala silang mahanap na gamot daw. Kasi yung gamot daw po na binigay sa City Health ay kulang. Kaya isama po natin sa panalangin. Namamaga daw po kasi yung paa niya. Sa heart niya daw po yun, sabi ni Nanay Aklon. Yan lang po. Nag-request ako. Kung okay na po at wala na, mais ko lang kung muling kasahin ng mga request. Meron po tayong dalawang pagpapasalamat from Ma'am Mercy. Dahil po kay Sister Emmy na nakasama natin ngayong gabi at sa magandang result ng kanyang opening, ng kanyang negosyo. Tuloy-tuloy na. At salamat sa isang advance na yung mga desisyon niya kanina sinabi niya na maybe raw next year ay mag-baptize. So, ipag-pray po natin yung and then ang pangalawa yung pasalamatan natin yung probation ni Sister Alchen. Naging regular siya at thank God na pakalaming biyaya ang kanya na natanggap. So, meron po tayong dalawang request for prayer. Ayun yung continuation ng gawain ni Brother George Hanito, yung kanyang mga interest, yung kanyang mga dinabay studyhan, siksikan and here sa ating area ng Pano. And then yun po yung another po ay kay Tatay Apon for his recovery na kung saan ngayon ay nasa hospital siya. So ipag-pray natin na nawa ay huwag siyang tumagal doon, makalabas na makarecover na at kung ano man yung kanyang mga problema, alam ko na luwag is financial. Isama po natin yun sa panalangin. At kung wala na po mga kabol, ay maaari po tayo
talaga po.
Magandang gabi po muli sa ating lahat. Happy Midweek po. Bago po ako magsimula sa ating pagbasa sa Biblia, iyan ko muna natin yung para sa ating panalangin. Let's pray. Ang aming banal na dyan po sa taas-taasan ng malangit, pinupuri ko po namin yung pinagakila Panginoon kayo po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya nga po yung tinawag kanina, lang po ang aming sandika. Panginoon, dalangin po namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ikaw tunawa ang siyang mamuna sa amin. Bigyan po kami ng malambot na puso na aming mapapakinggan ay amin po itong maisakabuhay. Magamit namin sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Pasusin po ako ng banal na Espiritu na lahat po ng aking babanggitin ay inyong kalooban at hindi po ng kalooban ng aking sarili. Maraming salamat po sa inyong patuloy at pagiging sa aming madalangin. Ito po ang aming sa pangalan ng Jesus. Amen. So, ang topic ko po ngayon na napili, actually, matagal ko na po siyang iniisip talaga. Nag-aantay lang talaga ako lang sabi sa akin na, mag-speak ka. Pero, parang tinatahad natin na rin siya. Kasi parang last month, may sinasabi na si Mama na sa time ng women na may magsasalita, invite niyo daw ako. Ito na pala yun. So, praise God. At namuning-munihan ko na po siya ng mga nakalipas na araw. Ano lang po, backstory lang sa verse na to. Narinig ko pa po siya, siguro mga high school pa po ako. Pero, hindi ko talaga siya wala sa isipan ko. Maybe po kasi, ay yung apelyado ng friend ko na taga Central City, ang friend ng kapatid ko, ay yun po yung apelyado niya. Kaya pag narinig ko po talaga yun, sabi ko, naalala ko yung verse na yun. So, let's open our Bible and Ecclesiastes 5. Ecclesiastes 5 verse 4 to 5. Ito po ang pagkakasabi, sa wikang Tagalog, babasahin ko po ang verse 4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliba ng putukan, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangma. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Verse 5, maiging nga ang ikaw ay huwag manata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Grabe, habang the first time ko po yun siya marinig, parang napaisip ko, sa isang phrase po na laging binabagyan natin yun, super, na po siya, common na siya ngayon, promises are meant to be broken. Di ba lagi po natin yung marinig, ay hindi na ako umaasa sa tao ngayon, promises na naman ay meant to be broken. Pero, ang Panginoon nagsasabi sa ating mga kapatid, maiging ang ikaw ay huwag manata. So, dito pa lang sa verse na to, sinasabi na po sa atin na hindi po totoo yung promises are meant to be broken. Hindi po dapat siya meant. Hindi po siya dapat natin binubro. Kapag tayo ay nag-promise. Sabi na diba, ngayon, tayo po ay parang sumila lang sa atin na magbigay ng pangako sa kapwa natin, sa kapamilya natin, sa mga katrabaho natin. Madali sa natin yung narinig, lalong-lalo na, ay hindi naman lalo. Some of us, nanangako tayo sa Panginoon. Diba? May mga pangako tayo, hindi ko na yung tatanong sa inyo ano ba yung pangako ninyo sa Panginoon. So, ang pangako sa Panginoon, or yung vow, promises, commitment, yan yung magkakapareho ng meaning, ay very serious po yun, lalo-lalo na sa Panginoon. In Bible times, yung mga nung panahon ay palagi pong nananata or nagpapromise yung mga tao sa Panginoon. Isa sa mga promise nila doon ay yung mga sacrifices nila, tapos or kaya gagawin nila yung isang task na inutos ng Panginoon or may nung pinagulay-gulayan mo po ito, yung isang naalala ko na nag-promise sa Panginoon talaga, or kay Jesus Christ ay si Peter. Yung time na, yung sinabi ni
promise na yun. Pero alam niyo ba mga kapatid, hindi naman tayo nare-require ng Panginoon na mangako sa Kanya. Bakit? Kasi hindi na po natin kailangan mangako. Dapat isin niya sa kabuhay po natin yun. Yung mga pangako natin sa Kanya. Now, yung message po doon sa Bible, sa Ecclesiastes 5, verse 4 to 5, ay very clear po siya, very straightforward. Hindi tayo malito, walang ibang explanation. Ang Panginoon, binavalue niya yung faithfulness natin kaysa sa mga impressive promises natin. Yung mga politicians, lagi kayo natin maririnig, nagpapromise sila, kapag ako binoto niya, magbabago ang Puerto Princesa. Kapag ako binoto niya, magbabago ang Pilipinas tatas ang ekonomiya. Lagi kayo natin naririnig. Diba? Sa mga politiko, yung mga companies, nangangako yan sa atin kapag tumaas, na-reach natin ang goal, itataas ko ang sahod. Diba? Then, yung mga nasa paligid natin, pangako, babayaran ko ang utang sa katapusan. Ganon. Lagi natin maririnig yun sa mga paligid natin. Unfortunately, karamihan sa mga promise po na yun ay nakakalimutan. Nakakalimutan po natin madalas. Mabilis lang talaga natin makalimutan yun. At sometimes, ako po sa sarili ko, guilty po talaga ako. Hindi po mag-promise sa mga kapatid ko, hindi naman natutupad. Kaya ako sabi ko talaga, kinikilabutan ko talaga ako pag naalala ko yung verse na to. Kasi ay marami po akong nabitawan sa ipa. Hindi naman siya, hindi ko po siya natutupad. In relationship naman natin sa Panginoon, sa mga estudyante, we often promise God na, Lord, for example Lord, kapag napasa ko itong exam na ito, magiging tapat ako sa iyo. Buong puso ako maglingkod ko sa iyo. Lord, sa iba naman, kapag pinagaling niyo po ang mahal ko sa buhay na ito, paglilingkuran po kita ng buong buo. Lord, pag pinagaling mo po ako sa sakit na ito, nangangako po ako, gagawin ko po ang lahat para sa gawain ng Panginoon. Lord, kapag ibigay niyo yung mga pangangailangan ko, kapag nangyari, naging totoo ang deal na to, ang transaction na to, nangangako ako, tutulong ako sa gawain, mamimigay ako. Yung po karamihan yung mga promises natin sa Panginoon, lagi po yan na narinig. Yung mga ganong promises. At some of them, minsan, ay naging promise ko din sa Panginoon. Especially po during my college days. Lagi po ko nagpa-promise talaga sa Panginoon na, Lord, promise ko talaga gagawin, ibigay niyo lang po sa akin, gagawin ko po talaga ang kalooban ninyo, o ano pong kalooban niyo sa akin. In difficult moments, ito pong mga promises na to, dahil sa ating mga emotions pa talaga ay biggest, po talaga sa ating decision making. Dahil po sa ating mga emosyon, ay nakakapag-commit tayo na later on, pinasisisihan natin. Yung may mga nasasabi tayo na hindi naman yung pagsisisihan natin sa ulit, dahil sa emosyon na yun, nakakadala tayo sa damdamin natin at na sabi po natin yun. Tandaan po natin palagi na naintindihan po ng Panginoon yung ating mga nararamdaman, yung mga emotions natin, nararamdaman niya po yung ating pangailangan. Pero, in-expect niya po yung ating sensitivity. Especially, yung patutuhanan sa lahat ng ating sinasabi. Na sincere ka sa lahat ng iyong binabanggit. At gusto niya po na yung lahat ng ating sasabihin ay maging katiwala. Ang Panginoon po ay laging nakikinig siya sa lahat ng ating sinasabi. Kung babasahin po natin ang Ecclesiastes chapter 5, ito po ay patungkol sa paglilingkod, sa worship, pag-worship sa Panginoon. At itong verses po na nandito ay nakakalimutan siya ng mga text na mga verses na nagtuturo sa atin na maging careful tayo sa lahat ng ating babanggitin sa harapan ng Panginoon. Marami sa atin
integrity. Ang honesty at integrity, magpapareho sila. Pero, naalala ko last Sabbath, ito, pinag-usapan din natin yung integrity. Ano nga po yung integrity? Yun po yung mga bagay na ginagawa natin na may katotohanan, sa katotohanan, kahit walang, gumagawa tayong mabuti kahit walang nakakakita. So that's difference po sa honesty, although magkadikit sila. So, pagsabahan natin ay dapat mayroong pagtatapat at integridad. Kapag nagsasalita tayo sa Panginoon, sa lahat ng ating mga sinasabi, ang Panginoon po ay nakikinig. Sometimes we think that because God is gracious, iisip natin na dahil siya ay mapagmahal, mapagbigay, mapunawain, hindi niya minamind. Wala lang sa Kanya kapag nag-fail natin yung mga promises na binibigay natin sa Kanya. Yet, itong verse na ito nag-remind sa atin na God really listen to your all promises. At in-advise sa atin na huwag ka na lang manata. Don't make promises, don't make vows, don't make commitment if you doesn't mean it. Kung hindi ka lang magiging seryoso, don't say it. Huwag mo na lang sabihin. Kasi, hindi masaya ang Panginoon sa mga broken promises, sa mga broken vows, and broken commitments. So, ang issue naging ano siya? Dito po, ang sinasabi dito na yung Panginoon, hindi niya naman kailangan ng mga promises natin. Kailangan niya ay yung sinseridad ng ating mga puso, kung paano po natin binibigay ang ating sarili sa Kanya. Many commitments are made in moments of emotion. Gaya nga ng sinabi ko kanina, dahil na sometimes, during messages, magugustuhan natin yung message, which is good. Maganda po yun na parang may surge sa atin na, ay, gagawin ko talaga ang sinasabi na. Gusto ko yung sinasabi ng lecture, ng message, na nabasa ko sa Bible. Tapos masasabi ko later on na, from now on, I will pray every day, but you feel it. Sana hindi mo lang sinabi na, Lord, from now on, I will pray every day. Kundi ginawa mo na lang siya. Diba? Another promise mo yun. Someone experiences na during crisis and says, Lord, I will never leave you again. Hindi na kita iiwan. But later on, he left God. He left God. A person receives a blessing and promises great things in return. Ito na, kapag maraming natanggap ng pera, pangako, babalik ako sa church. Pero pag yung expected mo na may darating sa'yo na pera, Lord, thank you so much. You give so much to me. Tapos, pag nakita mo yung money, parang you doubt na, should I share? Should I give it? Tatayos ko ba to? Parang malaking kawalan kapag ibigay ko na. But you made a promise to God before na ma-receive yung money. But after the emotion fades, yung emotion na yun, lahat na ibabalik din. Makakalimutan mo yung commitment mo sa Panginoon. Yung problem is not making commitment, kundi yung paggawa ng commitment mismo. Hindi mo masama mag-commit, pero minsan yung commitment hindi nasusunod. Na walang intensyon, na walang tuwa, walang disiplina, or dependence sa God. Yun kasi yung mga bagay na kailangan natin para ma-fulfill yung mga promises natin sa Panginoon. That's why, sa book ni Solomon ay Ecclesiastes, sinasabi dito na, better not to vow than to vow and not faith. Diba? Huwag tayong manata kung hindi naman natin susundin. God is not impressed by God's promises. Kahit na sabihin mong, Lord, if you give me a lot of money, I will help poor. Diba? Very grand, very impressive, that is there. Pero, hindi naman nasusunod, never mind, diba? Ang Panginoon, bibigyan niya yung sa'yo. Wala siyang kailang sa promise mo. Pero, yung sinseridad niya, yung sinseridad mo, lagi yung mo talaga. Faithfulness in small things. One of the greatest lessons of the Christian life is that God values faithfulness. Yung pagiging tapat natin. Many people want to do great things for God, but God often begins with small
natin yung ating pagtatapat. First is the praying consistently. Palagi tayong nagdarasal, nag-worship, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagiging tapat sa lahat ng ating ginagawa, nagiging mabuti sa ating mga kapwa, nagbibigay ng mga tithes and offering faithfully, at pinupulihan or sinasamba ang Panginoon kahit saan man tayo mapunta. Ang life of quiet faithfulness is more pleasing to God than many promises that are never fulfilled. So kahit na hindi ka mabubuhay na mayroong pagtatapat sa Panginoon, okay lang yun. Kahit na wala kang grand na pinangako sa Panginoon, that's okay. As long as you are serving God in a faithful way. That's mas gusto ko ng Panginoon ang mga sincere ng mga tao. So, ang Panginoon po ay example po siya ng faithfulness. Ang tao hindi nag-broke ng promise niya. Marami po yung example sa Bible. Unlike sa mga human beings, ang Panginoon ay laging kinikip yung kanyang promise. Na sinabi ng Panginoon kay Noah na iniligtas siya at magkakabaha. Nangyayari yun, although maraming tao na nasa paligid hindi na mag-usong sa baha dati unlike now. But, natupad yung promise na yun. And then, second, Abraham, matanda na si Sarah para mag-anak, but promise Abraham na magkakaroon siya kay Sarah, then, nangyari. Third, promise, yung promise siya na iniligtas tayo, then Jesus came. And then, every promise God has made has proven trustworthy. And God never breaks His word. As a Christians, we follow, di ba po, we are called to reflect His character. Dapat sa pinafollow natin yung ugali ni Kristo talaga sa ating pang-araw-araw. Our word shall be dependable because our God is dependable. Dapat maasahan po yung ating mga sinasabi. Now, when you preach, at hindi naman tingin ng iba na hindi nga yan ang tumutupad ng mga sinasabi niya, ng mga pinapangako niya pag nakita ko malapit dito ng tao. Mga tao po ay hindi maniniwala sa iyo. Kaya God teaches us to be dependable, to be trustworthy, and every single thing, kahit small things po ng mga bagay. Ito po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. When people hear us speak, we should know that they can trust what we say. Especially sa ating mga na-preach ng gospel. As we conclude, let us consider 3 practical lessons na natutunan natin ngayong gabi. By the first is, think before you promise. Do not make commitments. Huwag po kayong magkukumit basta-basta. Consider whether you are willing and able by God's grace to fulfill them. Panalangin niyo po talaga. At once na nakapag-itaw kayo ng salita sa Panginoon, talaga niyo po ipinalangin yung commitment niyo na yun. At na by God's grace po ay ma-fulfill niyo yung commitment na ginawa niyo sa Panginoon. Second, keep your word. Keep your word sa Panginoon. Whether your commitment is to God, ay po sa Panginoon, your family, your church, or another person, strive to be faithful. Hindi lang po ito tungkol sa pagiging tapat natin sa Panginoon, kundi pagiging tapat natin sa kapwa. Kasi po nagsisimula po talaga yan sa maliit na bagay. Yung pagiging matapat po natin. Third, depend on God. We cannot keep our commitment to our own strength alone. Ask God daily for wisdom, discipline, and faithfulness. Ulitin ko po, ang Ecclesiastes 5 verse 5 po, tinutuan tayo ng isang katotohanan na hindi po magbabago. Ito po yung, sabi ko sa Tagalog, maigi na ikaw ay huwag manata, kasi ikaw ay manata at hindi tumukan. Lagi po natin alalahanin ang verse na to. Lagi po natin tatandaan na hindi naman po kailangan ng Panginoon ng i-granting promises. He is looking for sincere hearts. Sa mga sincerity natin, quality words po sa lalalang sa ating mga gawa. Aking pong laging tinadasal sa Panginoon, mataas sana po. Tayo po ay maging trustworthy
Thank you, Achim, sa isang napakagandang mensahe na iyong pinatulood sa gabi ito. Bilang tugon sa mensahe natin narinig, ating awitin ang Sweet Promise is Given.